Saan din kayo dapat mag-invest? Okay ba sa ngayon mag-invest ng kondo? Plan ko sana kumuha. Sa ano ang best tangible investment? Make me feel that my family losing on my mind, yeah. Maganda yung maganda yung Then on lang po natin kung gusto ko. grilling machine yung gamit. Then for your safety na rin po, automatic po namamatay yan both side. Thank you for waiting po, chicken wings po. Oh my God, ang dami. Hindi po pag ano. Tapos 599 lang to. Sure kayo? Hindi kayo malulugi, no? Hindi. Thank you for waiting po, cabbage, limono, tsaka. Oh, diba? This is only 590, diba? Which ba po? Siya. No. Meron ka ng bibimbap, tapos 599 lang lahat. Kompleto. May bibimbap. Tapos ito, sangyup. May chicken. Meron pang parating for only 599. Means. Ang dami. Chicken, no? Pag-isa pa kami ng chicken ni Cathy. Ayan yung, ito yung food, oh. Ang dami. 599 lang, may parating pa. Hindi siya for 2 hours. Ang sarap nito, oh. Lasang mangga. Hindi ko siya mauubos. Dami. Ito? Ay, ano yan? Hindi, ang maganda dito, hindi siya nasusunog kagaya nung Yung nagmamadali. may charcoal, oo. Diba? Kasi kawawa naman yung nagluluto rin na kasama mo, hindi na nakakain. Diba? Kaya malaking bagay yung yung grilling machine. Sa dami. Tikim-tikim lang usapan eh. Kahit ibang hilista lang to. Correct. Grabe, nahilo ako. Pagkaiba yung lasa na galing siya sa grilling machine compare sa charcoal. Mas Sarap yung sa char. oo, yung sa charcoal. No. With frito. With frito. Tapos yung laman niya, yung parang busa. Anong bu? Usang banta. Ayan. Chicken wings sa mga May free pusang roll. Pusang roll daw lahat po, pusa. Gets nyo ba yung sinasabi namin? Mukhang poop ng pusa. Oo, pero kinain niya. Kinain mo. Diba? Nag-brown out sa Starbucks. Okay. Day in the life ni Cathy. Dito kami sa 7-Eleven. Sa ano to? Sa Bulacan. Hey guys, good morning. Hey guys, good morning. Oh, 'di ba? Andito na naman ako sa Magnolia. Okay, time check, it's 8:56. Today is May 29. Okay. Ayan. So kakadating ko lang siguro mga 10 minutes ago. Ayan, so inopen ko. Madumi tong unit ha. Napakadumi. So marami akong gagawin eh. So mamaya na lang tayo maglinis-linis dito. Or, meron din kasi akong kausap sa South. So, baka bumalik din ako sa bahay. Oo, ayan. Okay. So, nagmamadali ako. Actually, galing ako ng Bulacan ulit. Ayan. Meron akong biniling ganito. Ayan. Ito yung ilalagay ko sa sa CR. Lagay natin sa CR. Ito yan, ang ganda, no? This is, from Lazada yata ito or Shopee. Okay, so ilagay natin dito. Okay. Meron namang shower dito eh. Ayan. Cute.
Okay. So, bababa lang ako. Tapos, magko-coffee muna ako. Medyo makulimlim ngayon. Babalik ako dito either tomorrow. Hindi ako dito matutulog ngayon. Okay. So, try natin mag-daily vlog. Okay. And then, i-discuss ko na rin yung naipangako ko dun sa nag-comment. Yan. Medyo natagalan yung sagot ko. Sasagutin natin yan. Okay? One by one. Yung mga katanungan ninyo. And then, kung saan din kayo dapat mag-invest. Okay? Meron akong mga recommendation na condo and developer. Pwede natin pag-usapan. Regarding condo, pwede nyo na rin akong tanungin. I-comment nyo na lang sa baba. Okay? I-share ko sa inyo lahat ng details. Ayan. Yan ang pag-usapan natin. Meron akong time. Ngayong week. Up to next week. Ayan. Okay, so hindi na ako nakapag-Antonios. Ang daming tao. Ganitong oras pa lang, ang dami ng tao. So, time check, it's 9:48. Ayan. Okay. And then, hassle naman kung iti-take out ko pa yung coffee ko, no? Oh, anyway, so, in short, sa Starbucks na lang ako bumili ng kape. Grabe. Grabe ang traffic. Pasay ito, Pasay. Kailangan magaling ka lang sumingit-singit sa mga truck. It's 12:31, ano, dito na tayo sa May Village. Pero pupunta ako ng Robinsons Las Piñas. Bibili ako ng electric fan para sa Magnolia. Dadaling ko tomorrow. 'Di ba? So lalabas ulit ako ng Village. Okay, andito na ako. It's 2:34. Yeah, nag-take out na lang ako ng food. Lusaw na yata itong halo-halo ng choking. Oh. Diba? Very good naman yung ulan kasi pinupuno niya yung swimming pool. Konti na lang. Ayan, magagamit na yung filter. Okay? Hindi yata dumating yung tagalinis kahapon. Diyos ko, ang init. Grabe. Grabe, diba? Alam mo yung pawis na pawis ka. Tapos wala pa si kuya. Ano ba yan? Kaya nga ako umuwi dito sa bahay eh. Ay! Grabe. Yung eyeliner ko kumalat na. Ayan o. Kumalat na yung eyeliner ko. Anyway. Pagod ako, hindi pa ako nagla-lunch. Hindi siya roast beef. Pepperoni yung nilagay nila. May rice to. Yan o. Yan.
So, kung ano na yung itsura ko ngayon, hindi ko na babaguhin. Okay na yan. So, mag-apply na lang tayo ng lipstick. Ayan. Actually, naglagay na ako kanina eh. Kanina pa yan eh. Ang tagal lang matanggal. Okay. Ayan. So, pag-usapan natin habang kumakain tayo, yung inyong mga question. Natuyo na yung pawis ko ha. Hindi ako nakapag-retouch kasi nga wala ng time. Mamaya, pagka naligo na ako, aantokin na ako, sigurado yan. So, hindi ko na matatapos na naman tong vlog na ginagawa ko. Ganun ang nangyayari sa akin eh. Meron akong mga vlog, yung iba hindi na na-upload kasi nga napuputol siya. Sayang lang. So, ngayon, since wala naman ako masyadong ginagawa, tatapusin ko, okay? For today's video, okay? Itong day in a life, itong maghapon nating vlog. Ayan, ang lola, magbabasa. O, diba? Reading glass to. From Chinky Ampi, 1086. Thank you sa pag-subscribe kung nanonood ka. Sasagutin ko na yung tanong mo. Okay? So, okay ba sa ngayon mag-invest ng kondo? Plan ko sana kumuha sa RLC. Okay po ba sila? Ayan, sagutin natin. Ang tanong, ready ka na bang mag-invest? And, magkano yung allotted budget mo sa pag-i-invest ng kondo. So, bibigyan ko kayo ng option kung saan pwede mag-invest. Okay mag-invest sa RLC, yes. And abangan mo yung next video natin after this kasi i-feature ko yung okay na unit sa RLC. Ang tanong kasi dyan, bakit kayo nag-i-invest? For end use ba or for business investment? Kailangan, yung investment mo, kailangan nag-fit sa requirements mo. So, dapat, pasok sa budget mo, at saka dapat, alam mong mapaparentahan. Okay? Pwedeng ipa-Airbnb, itanong mo na kaagad kung pwede, and then, i-document mo yung ganong usapan, pasign mo. Okay? Kasi dati, masyado tayong nagtitiwala. Wala akong, parang hindi ko na tinanong din verbal agreement lang. And then, after so many years, yung verbal agreement ninyo with your agent, wala na yon kasi wala na rin siya eh. 'Di ba? Or, magpakita man siya sa'yo, pwede niyang i-deny. Okay? Yung ganon. So, mas okay meron kayong MOA or Memorandum of Agreement. Ayan. And then, mas maganda, lahat ng mga questions ninyo, yung mga queries ninyo, itanong nyo na kaagad. Gawa kayo ng list. So, okay mag-invest sa RLC. Kasi maganda ang turnover nila sa client, maayos sila. Yan. So far, wala naman akong na-experience na hassle sa Robinsons. Yan. Yan nga lang ang problema ko, hindi ko siya mahanapan ng tenant. Maybe because mali yung ininvest kong unit sa kanila. Baka kung nag-invest ako somewhere in Ortigas, meron silang Pearl Place residences eh. Actually, mas mura yung Pearl Place. Before, it was like mga nasa 1.9, 1.8 million, 2 million, mga ganun lang yung presyo nun. Ang location nun, nasa loob ng Ortigas, yung malapit sa Mega Mall. Okay? Yun ang madaling parentahan. Kasi may mga universities malapit doon. Yun. Kaso nga, ang napuntahan kong investment ay Magnolia Residences, which is before, I thought of like, parang staying there. Hindi 100% sure na for end use siya. So, ang plano ko talaga ay iparent. Pero, yun nga hindi nga naging successful. Oo. So, ilang years na siyang vacant, yung unit ko sa Magnolia. Na-turnover siya 2018, so almost like 6 years na siyang bakante, no? And, ang plan ko ay ibenta na siya. Okay? My unit is for sale. Yan, for sale na siya. Pero open din naman ako eh. Either for sale or for rent. Depende kung ano yung mauna. Ayan. Na uutal-utal na ako. Pero kasi I've decided na ibenta ko na lang siya. And then, plan ko, mag-invest na lang ulit ng panibagong unit. Okay? So, nandun muna tayo sa developer ng RLC. Okay? Saka ko i-share sa inyo yung sa ibang developer doon sa area ng Makapagal. So, iba naman yung case noon. Pwede rin naman ang reason ng pag-i-invest mo ay for your retirement, okay? So, I advise, kung magre-retire ka, mag-invest ka ng kondo
sa mga township developments. Ibig ko sabihin, yan, kagaya yung Magnolia Residences, township siya. Ibig sabihin, elevator ride away from everything, di ba? Yung unit mo nasa taas, nasa baba lang yung commercial, everything you need is there already. So, di ba, madali para sa'yo. Compare sa mag-i-invest ka sa malayong lugar, like province, di ba? Bibili ka ng bahay doon na malaki. Eh, alam nyo naman, ang bahay dito sa Pilipinas, okay, sabihin natin 500 square meter, 500 lot area na bahay, ay mahirap i-maintain yan, okay? Kailangan mo talaga ng helper. Oo. So, kailangan mo rin i-consider kung malapit yan sa mga grocery, sa mall, ganyan. Kasi mahihirapan ka, 'di ba? And kung senior ka naman, magda-drive ka pa, mahirap, 'di ba? So, I advise kung magre-retire ka, mas maganda sa condo ka na lang. Kasi, alam mo kung bakit? Sulit yung ibabayad mong association dues. Dahil marami kang guards sa baba, 'di ba? Magkaroon ka ng any problem, meron kang matatawag ng mga guards, meron dong receptionist, tapos malapit ka lang sa admin. Kumbaga, kahit nag-iisa ka sa unit, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. May kasama ka. Not unlike sa bahay, tapos mag-isa ka, then hindi ka naman papakialaman ng mga kapitbahay mo, especially kung nakatira ka sa isang exclusive village na may malalaki ding houses yung neighbors mo. Hindi kayo magkakarinigan. At walang pakialaman sa isang exclusive village talaga. Walang pakialamanan. Yun. So, yun yung disadvantage naman. Though, ang bahay naman na maliit, madaling i-maintain. Not unless kumuha ka ng caretaker. 'Di ba? Yung ganon. So, yun yung magiging advice ko sa mga taga-US na planong tumira dito sa Pilipinas, dito na mag-retire, kesa naman mapunta kayo sa home for the aged, 'di ba? Mas maganda pa rin dito na lang sa Pinas. So, yung ipon nyo, dito yung gastusin. Pumunta kayo sa beach, 'di ba? I-enjoy niyo yung inipon yung pera. Okay, ito naman galing kay Marjorie Macabulos. Okay, shout out sa'yo. And sabi niya, marami daw siyang natutunan sa mga condo rentals kasi nagbabalak din sana siyang bumili. Then, iparent. Kaso, okay, nakatira siya sa abroad and nag-inquire siya sa mga realtor. Nag-inquire ka pala sa mga realtor ng mga condo investment. Okay? Thank you sa pag-watch ng mga previous vlogs about sa mga condo. At hindi ko talaga sure, okay, nagulat din ako na meron kayo natututunan sa mga pinagbaba-vlog ko, okay? So, anyway, pag-uusapan na din natin yan, okay? Sabi niya, nagdadalawang isip siya na kumuha ng condo. Parang ayaw na daw niyang ituloy yung balak niya. Kasi ayaw niyang ma-stress sa tenant. Actually, Marjorie, given yung stress di ba? Nakaka-stress naman talaga. Okay. Pero kasi, pag meron kang trusted na friend or trusted broker dito sa Pilipinas, malilesen yung stress na yan. And always consider then na pagka meron kang investment, yung pera mo kasi nadodoble. Parang you're just parking your money. Ang ibig ko sabihin na parking your money, para siyang forced savings. 'Di ba? So, yun yung tingin ko sa investment. Okay? Like condo, 'di ba? Forced savings 'yan. Ilalagay ko dito, forced savings. Okay? Ito yung binabayad mo sa condo mo na hindi mo na nararamdaman hanggang sa naipon mo na siya. Pero, let's say, nabili mo yung condo mo at 3 million, pre-selling, okay? So, after 5 years or 4 years na nagbabayad ka, yung value ng property na yon hindi na siya 3 million or 4 million. Nag-appreciate na siya. Okay? Ganun ang advantage kapag bumibili ng pre-selling property. 'Di ba? So, may appreciation yan. So, yun. Ang nagiging problem lang, okay, real talk tayo kasi I don't like to be sound na ikino-convince ko kayong bumili. So, nire-real talk ko kayo. 'Di ba? So, of course, meron yan pros and cons, 'di ba?
So, kung kayo ay willing mag-take ng risk, okay yun. Okay? Kasi wala namang guaranteed sa mundo eh. 'Di ba? There's no such thing as guarantee, 'di ba? Ang maganda lang kasi sa condo investment, lalo na lupa, mabilis ang appreciation. Lalo na pag may mga continuous developments, ganyan. Yun eh. Ang lamig na nito, oh. So, huwag kang matakot mag-take ng risk. Go mo lang yan. So, ang matutulong ko sa'yo, i-guide kita kung saan ka dapat mag-invest. Sa next vlog, i-feature ko yung mga condo recommendations ko sa inyo. Okay? Yun lang. Para at least guided din kayo. At si Tunay na Pinoy, sabi niya, condo owner din ako, nagpaparenta din. So far, okay naman under SMDC. So, ipasok nyo sa leasing services para hindi ma-stress. Okay, SMDC rentals, I think okay. Pero that I have to check also, no? Kasi, marami ring mga ganyang issues rentals nila. Okay? Karamihan din sa mga tenants nila ay mga pogo din. So, depende yata yan, ano? Oo. So, yan. Okay? Yung sa iba, saka ko na kayo re-replyan. Ayan. Babasahin ko muna yung mga messages ninyo. Pero, I hope meron kayong konting natutunan sa mga nasi-share ko sa inyo. Mag-comment lang kayo. And then, sasagutin ko kaagad sa susunod na vlog. Okay? So, kakain muna ako. Yan, nakita nyo, I'm so haggard, diba? Pero hindi ako nahihiyang mag-vlog. Okay, para ano lang tayo, natural lang, no pretensions. What you see is what you get, diba? Yun naman yung purpose ng, ano natin eh, day in a life vlog. O, diba? Actually, this is my diary vlog nga eh. Diary/vlog. It's a raw vlog, okay? No pretensions vlog. Yun lang. Kung ano yung nakita nyo, yun na yun. What you see is what you get. Diba? So, kainin muna natin to. Tapusin ko muna to. At mamaya, kapag dumating na si Kuya, mag-vlog tayo ulit. Ipapakita ko sa inyo yung in-order ko. Kaya nga ako nandito. Tapos na rin umulan, uminit na naman. Ayan. So, medyo pagod ako today. Mag-drive. Nakita nyo naman, yung din-drive ko, north to south. Yung binayaran kong juice sa Magnolia naman, actually, hindi ko siya nabayaran ng almost 6 months. Ganyan. Pero kasi, nagkaroon ako ng penalty. Kasi nga 6 months ako hindi nagbayad. Diba? So, more likely, bayad ako ng mga, ng mga 30,000 plus. Ganyan. 30 ba? Hindi, parang mga 40,000 yung nabayad ko eh. Plus yung penalty charges. Yun lang ang mahirap pag wala kang tenant. Kailangan mong bayaran yung association dues eh. Whether you like it or not, nakatira ka or hindi, you need to pay your dues. Kung hindi, mawawalan ka ng tubig, puputulan nila yan. 'Di ba? And then also, syempre, bakit ka nga ba nagbayad ng association dues? Ano yan eh? Maintenance yan. Okay? Yan din yung ginagamit nila pag-maintain ng pool. Syempre, nakita nyo naman, highly secured yung community doon. 'Di ba? May mga guards tayo dyan. 'Di ba? So, kasama na yun. 'Di ba? So, yun yung binabayaran nyo. 'Di ba? Plus yung exclusivity. Yan. Yun lang. 'Di ba? Na-share ko lang. Pero kasi, ang plano ko talaga, ibenta na yung 2 condo ko. And then, I am thinking of buying a commercial lot. Yun yung naiisip ko. Pero, tingnan muna natin kung mabebenta. 'Di ba? Pag binenta ko naman yung 2 condo ko, ang plan ko, mag-i-invest ako ulit. Yung bagong project. Para yung ating pera ay mag-appreciate. 'Di ba? Tumaas yung value. Yun kasi yun eh. Okay lang din naman mag-ipon ka sa bangko. Nasa sayo naman yan eh. Kung masaya ka na sa interest rate ng bangko. Wala namang masama dun eh. Pero kasi, kung mag-invest ka naman ng insurance, okay lang din naman. Pero kasi mas magandang investment yung tangible investment.
Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng tangible? Ito yung real estate and land and other businesses. Yan yung tangible, okay? Pero ang sasabihin ko, ano ang best tangible investment? Ano ba yung best tangible investment? Okay, sasabihin ko na kung ano yung best tangible investment. Ito ay ang gold. Yan. So mag-invest kayo sa gold. Kasi ang bilis lang magbenta ng gold. Ang bilis lang gawing money, kumbaga, mabilis lang gawing pera ang gold. 'Di ba? Emergency fund, kung meron kang emergency fund sa bangko, okay lang din naman gawing emergency fund ang gold, 'di ba? Mag-invest ka na mag-invest ng gold kasi kung pera lang mismo yung i-invest mo sa bank, ganun lang yung interest nun. Pero kung yung emergency fund mo na yan, binili mo ng gold, tumaas yung value. So yung pera mo kumikita. Yan, 'di ba? So kailangan meron kayong gold investment, real estate investment, land or condo, ayan. Tapos meron din kayong intangible investment like mga insurances. Ganyan. Basta pipiliin nyo lang kung ano yung maayos na developer at saka company. Ayan, I'm back. Naligo lang ako, okay? So, wala pa si kuya, yung rider. Ay, nako. So, it's 5 o'clock. Ayan, magpa-5 na. Sa totoo lang, inaantok na talaga ako. Naantay ko lang to si kuya. Gusto ko nang umakit sa taas. Okay, so ubusin ko muna tong halo-halo. Okay, so balikan ko kayo later. Andiyan na si kuya. Ano yung order? Dumating din, sabi ko kay kuya, until 6 o'clock lang ako available. Baka makatulog kasi ako, inaantok ako. So ito na yung inaantay ko, COD. Okay, from Nike. Actually, nagulat din ako pwedeng COD sa Nike. Ito na yun. Kinakabahan ako kasi feeling ko nagkamali ako ng size. US 8 yung nakuha ko. Dapat US 7. Good luck. So, ito na siya. Ayan. Ito yung nakuha ko sa Nike. So, ilalagay ko yung link dito. Ito na siya. Ang galing naman. Kasama pa yung Nice! O, diba? Nice. Actually, kaya tayo nandito sa hagdan kasi uupo ako dito. Dito ako magsusukat ng sapatos. Okay. Very nice. May RFID pero ang tagal, no?